parang galing outside si pastor, then sumuko sa loob. Nako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At eto lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan si General Torre. Marami. So, I think, babaliktarin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat ilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin all the while alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po ma-demanda sila. Okay. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, papakumpile ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito. Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. Itong mga taong ito, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things. Andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin. Para lang alam po ninyo.
ako, kasama ko si, matter of writ of amparo ay na-habeas data in favor of petitioners, Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganon. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha? Mabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung kondisyon niya. Number one, ayaw daw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Ayaw niya, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Ha? Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-retire na po ba yung warrant sa court? At saka meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan ikukulong? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar, to be followed by Mr. Alfred Dalizan of People's Journal. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, ipinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya
Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung lang makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? Oh, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So, I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang eroplano, pinasakay namin sa eroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko yung alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation may eroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaready ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yan eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga polis. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I will send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito, nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place and eto nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Sir, sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC,
acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster. Marami naman po kami sa intelligence. We don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay. May tama o may mali. Kaya nga, naghahanap kami talaga. But of course, someone, yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgruntled na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And every day po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi rami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really, walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torres, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Tayo tayo. Can I call on General Obinki? Makapas, please, join us. Marantan, please. Okay, Marantan. Halika, Obinki, halika. At saka yung ating mga ibang kasama sa Davao, please. Halika dito. Halika. Hansel, ka sa kabila. Halika kayo. Halika kayo. Kasi dito patay, halika. Halika dito ka, Nick. Okay. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, sa Davao City, si Hansel, of course, si General Obinki, anderito rin po, si Malimban, si Lito Patay, Bartolome and Sugunon. Sino pa? Halika kayo. Halika. Eric Bermudez, si Balo. Halika, join us. I've been through several Chief PNP at sa aking libro, in my stint as a Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marbil, General. At etong taong to, isa sa pinakamatapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire-diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at your finest, sabi nga ng ating Pangulo, at pinagmamalaki po ang Philippine National Police na handa magsilbi sa publiko. Sabi nga ni Chief, no one is above the law. Andiyan ang Philippine National Police para pagsilbihan kayo. Mabuhay ang PNP.